Ayan, so good morning sa ating lahat. This is for the guidelines po for financial assistance on graduating students. Okay, so please be guided po. Meron po akong dalawang i-discuss. Important discussion po yung requirements for submission of requirements. And yung pangalawa naman later on is yung payout, requirements for payout. So ang importante po dito is yung requirements po for submission kasi syempre ipapasa nyo po dito yung ang inyong mga requirements para po ma-verify ng DSWD. Ito po yung mga dapat tandaan natin at pwede nyo po i-screenshot, okay, or i-save yung video para at least di nyo po makalimutan or if ever, pwede nyo rin po balikan. Okay, so una po is yung submission of requirements. Okay, so yung pasahan ng mga dokumento. Okay, unang-una, okay, step 1, kailangan po yung mga estudyante or kayo po, i-accomplish nyo po yung student profile form. So, saan nga ba makukuha ang student profile form? So, kay advisor po yon. Okay, makukuha po kay advisor. So, as of now po na namigay na po kami ng mga student profile form po sa mga grade 6. Okay, so yun po yung kailangan yung i-accomplish today kasi tomorrow din po yung ipapasa. Okay, so bukas agad-agad. Okay, ano po kasama ng student profile form? Okay, sa student profile form po, please be guided na kung sino po, ito po yung itsura ng student profile form. So kung sino po yung nakalagay doon sa claimant, okay, yung letter A po dyan, student info. So please be guided po sa student info po natin. Dapat po tama yung spelling, tama po yung numbers or yung birth date para at least po hindi po magkamali yung DSWD pag ita-type po nila or i-verify po nila yung mga details, okay? So, yung advisor, kasama rin po dyan, name ng advisor nung bata nyo po. Next, sa letter B naman po is yung claimant info, okay? Sabi po dyan, okay, sa number 1, may note po ako dyan, kung sino ang nakalagay sa claimant, siya din ang mag-claim sa mismong araw ng payout. Yung payout po to be announced pa po yan. Okay, so sa number 2 po, siguraduhin po na ang claimant ay walang anything na nakuha sa DSWD. I think within 3 months. Okay, like yung burial, financial, etc. Kasi madedetect po ito ng DSWD. Okay? So, ayan, meron po dyan nakalagay kung parent or guardian ka. Kung parent ka po, you need to check the parent. If guardian ka po, kasi hindi available yung parent sa pag-claim, then you can check the guardian. Okay? So, next naman po is kung may kapatid po yung grade 6 student po natin sa daycare, okay, at sa grade 12, okay, so dapat po ay nakalista po sa baba, sa may bandang ibaba po ng part ng student profile po natin, meron po dong nakalagay na pangalan, school, grade, and section po. Okay, so dapat nakalista po dun yung mga kapatid. Kasi po, i-detect po yan ng DSWD kung ilan po yung total na amount, okay, na marireceive po ng claimant. Okay? Another one po is, for example, may kapatid po siya sa grade 12. Yung requirements po, ipapasa po ni claimant or ng parent or guardian sa grade 12. Hindi na po nila kailangan magpasa sa amin. Kasi nga, may kapatid po siya sa grade 12. So, doon po siya magpapasa kung sino po yung may pinakamataas na level, na grade level po. Okay? So, ipapasa po ni mommy, ni daddy, yung requirements ni daycare, requirements ni grade 6 sa mismong grade 12 na po. Pero kung ang anak lang po ninyo ay daycare at grade 6, sa grade 6 na po siya magpapasa. Okay? So, another thing po to clarify, daycare po is different from kinder. Okay? Iba po yung kinder sa daycare. Okay? So, mga daycare lang po ang kasama na mabibigyan po ng financial assistance. Kasi I think ang sa kinder po ay iba po yun sa kanila. Okay? So, yun po. Next naman po, step 2. Pag na-accomplish na po ni parent yung student profile form, another thing po na gagawin niya is mag-photocopy po ng 2 pirasong ID. Valid ID po. So teacher, ano po yung mga kailangan or mga dapat asikasuhin na ID or isama i-photocopy na ID? So una po itong e-card or UMID. Yan. Number 2, LTO, driver's license. 3, passport.
4 senior citizen ID, 5 COMELEC voters ID, or COMELEC voter certificate with resibo po. Number 7, NBI clearance, 8 BIR or TIN ID, 9 PW ID, 10 solo parent ID, 11 Philippine Postal ID, 12 PhilHealth ID, and yung 30 naman po is yung senior citizen ID. Okay, so pipili lang po kayo dyan ng dalawa. Dalawang ID lang po na ifo-photocopy nyo po. Tapos, dun po sa photocopy, okay, wag po kalimutan na pirmahan. Okay, yung photocopy po na ID. Ilang pirma po, teacher? Pirmahan ng 3 beses sa bawat kopya. Siguraduhin din po dun sa ID na napili nyo po, na dalawang ID po na pina-photocopy nyo po, kailangan po tugma po yung address ng ID dun sa address ng student profile. Okay? So, dapat po tugma yan. And okay lang po kahit saang lugar yan, basta daw po NCR yung address. Okay? So, yun po dapat magkatugma. Another thing is, step 3, pag okay na po yung student profile form, okay na po yung dalawang photocopy ng ID, i-stapler nyo po yun at ipapasa po sa aming mga advisor. Bukas na rin po agad. Okay? Kasi po, aasikasuhin pa po ito bago ipasa sa DSWD. Marami-rami po ang grade 6 ngayon. Kaya dapat po, as much as possible, ipasa kasi may deadline din po kami. Okay? So, yun po yung requirements sa submission. Bukas na po agad yung submission. Kaya po ipadala na po sa bata bukas. Or ihatid nyo po dito bukas. Okay? Okay, so lastly po is yung requirements for payout. Yung requirements po ng payout, yun po, ito po yung prepare nyo pag nag-payout na po, may schedule na po ng claiming of the financial assistance. Pero as of now po, wala pa po tayo sa schedule kung kailan po, di pa po namin alam kung kailan po kayo mag-claim. Pero you need to prepare this 3 requirements po. Una is you need to bring your own ballpen, black po. Kasi usually nagkakandawalaan po talaga, hirama tapos di na naibabalik. So much better na may sariling ballpen po na black. Another thing is yung certificate of indigency po. Yung certificate of indigency, saan po ito makukuha, teacher? Sa barangay po ninyo, kung saan po kayo naka-address. Okay, for example, nakatira ako sa Barangay Baba. Sa Barangay Baba, Barangay Hall po ako kukuha ng certificate of indigency. With wet signature po ng barangay captain. Kung wala po yung barangay captain, kung sino po yung naka-assign, okay, on that day na pinagkuhaan niyo po ng certificate of indigency, i-care off niya lang po. With dry seal po ito. Okay? So, yun po yung kailangan sa certificate of indigency. Wet signature ni barangay captain or kung sino yung care off, and yung dry seal. Okay? Ang dadalhin niyo po sa mismong payout is yung original and photocopy. Kasi po, yun po yung titignan ng DSWD bago kayo bigyan ng pera. And the third requirement po is that yung 2 pirasong ID po na pinasa nyo sa amin is i-photocopy nyo po ulit yon na may 3 wet signature. Same lang po ng requirements na pinasa nyo yung pag-submit nyo po and yung dadalhin nyo po. Kasi sa mismong araw po, ipagtutugma po nila yan kung sakto ba, i-confirm, i-verify. Okay? Original and photocopy din po yun. So yun lang po, sana po naintindihan nyo po yung guidelines ng financial assistance for graduating students, especially grade 6. Okay, so yun lang po. Thank you so much.